Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay na nangyari, true to life stories, story number 29. Ang magnanakaw na tikbalang. Taong 2011, may naging customer ako ng feng shui na nagpapunta sa akin sa Sarangani upang lutasin ng isang mahiwagang kaso ng pagnanakaw ng mga cellphones. Nagkakawalaan ang mga cellphone sa isang pagawaan ng mga tarpaulin signages. Medyo mahaba ang paglalakbay. Bukod sa eroplano, papuntang General Santos City o Gensan, kailangang magbiyahe sakay ng kotse papuntang Sarangani. Nakatulog ako sa biyahe. Nagising ako na nandun na kami sa lugar ng nawawalan ng cellphones. 13 lahat. Humingi ako ng listahan ng mga trabahador nila. Masusi kong inisa-isa ang mga ito para malaman ko kung sino sa mga ito ang salarin. Matagal. Inabot ako ng halos mag-iisang oras. Wala sa listahan na ibinigay nila sa akin ang magnanakaw. Meron pa bang ibang tao na nakakapasok sa gusali maliban sa mga nakalistang pangalan na ibinigay niyo sa akin? May ibinigay pa silang ibang mga pangalan. Wala rin doon. Medyo nahihirapan na akong alamin. Sabi ko, lalabas muna ako sa gusali. Nasa labas na ako at nasa bungad na ako ng gusali nang may mapansin akong susukot-sukot na tikbalang sa kabilang kanto. Tinawag ko siya. Halika nga rito, sabi ko. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng mga cellphones dito? Hindi niya maitanggi. Umamin siya. Tumawa ako ng napakalakas. Ano? Aanhin mo naman ang ganong karaming cellphones. 13. Napahiya si Rimar. Ang tikbalang. Ang tanong ko sa kanya, nasaan ang mga cellphones? Wala sa akin. Kinuha mo tapos wala sa'yo? Nasaan? Ibinigay ko sa nililigawan ko. Ha? Iniregalo mo? Yung hindi sa iyo? Kinukursunada ko pa lang. Pakipot. Ayaw pumayag na pakasalan ko. Paano yun? Yung mga cellphones. Hindi ko na mababawi. Nangangako ka ba na yun ang huli mong pagnanakaw ng cellphones? Nangangako ako. Sige. Okay na tayo. Huwag nang maulit. Sinabi ko ang napag-alaman ko sa mga tao doon na wala sa kanila ang magnanakaw at hindi na mangyayari ulit ang pagnanakaw. Naglagay ako ng mga pangondra sa gusali para hindi na makapasok si Rimar sa loob ng mga kwarto doon at hindi na nga ito makapagnakaw muli. Nang bandang huli, binasid din ng nililigawan niya itong si Rimar.
hiyang-hiya na humingi sa akin ng diskargo sa mga nangyari. Humingi siya ng diskargo. At winalang-halaga lamang ng kanyang nililigawan ang kapangahasan niya sa hindi niya pag-aari.